ay sadya sa Davao City sa lokal na pamahalaan base sa kahilingan ng ilang mga riders na kung maaari daw ay matulungan ko sila kaugnay sa usapin dito sa aftermarket Mapler. Matapos sabihan ito si Colonel Busita ni Pulong na umiiksena nga siya sa Davao at sa laki ng Pilipinas ay bakit dun pa siya umiksena, ay naglabas na ng pahayag ito si Colonel Busita. At dito tahasang sinabi niya na mali ang sinasabi ni Pulong dito na nanigaw di umano daw siya ng mga tauhan doon sa munisipyo o kung saan man siya nagpunta, no? Dito ay nagsalita na si Colonel Busita dahil hindi naman daw talaga totoo na nanigaw siya ng mga tauhan. So dito panoodin natin guys yung bagong pahayag ni Colonel Busita kasi nga tira hindi yata nagustuhan nga nito ni Pulong itong pangingialam daw ni Colonel Busita sa mga traffic enforcer, no, ng Davao. Kasi may nagsumbong kasi kay Colonel Busita na hinuri daw siya ng traffic enforcer, no, doon sa Davao tungkol doon sa modified na muffler o dahil sa muffler issue, no. At kasi dito nagpost ito si Paulo Duterte, no, o ito si Pulong doon sa mismong ginawa ni Colonel Busita. So ito, panoodin natin ngayon yung sinabi dito ni Colonel dito kay Pulong, no? Dahil hindi naman talaga totoo na itong si Colonel Busita ay nanigaw ng mga tauhan, no? So ito, sabay-sabay natin panoodin yung video. Naiimbestigahan ni dating Congressman at retired Colonel Bonifacio Busita ang alegasyong umiksena at nanigaw daw siya sa Davao City Hall. Hindi naman daw kasi ito nangyari, taliwas sa puna ni Davao City Representative Paulo Duterte. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Sinagot na ni dating Congressman at retired Colonel Bonifacio Busita ang paninita ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa umano'y pagtaas niya ng boses sa ilang empleyado ng Davao City Hall. Sa pahayag ni Busita na siya ring chairman ng Road Safety Advocates of the Philippines and Real Service Advocates of the Philippines. Sinabi niyang nirespeto niya si Congressman Pulong at ang lokal na pamahalaan ng Davao City at maaari raw na maling impormasyon ang nakarating sa mambabatas. Yan. So totoo yan guys, no? Kasi sa tagal-tagal na tumutulong yan sa Colonel Busita, hindi yan naninigaw ng mga tauhan, lalo na dito sa munisipyo ng Davao. Mga tauhan niya ni Pulong, kaya yan nagalit yata, no? Kasi akala yata ni Pulong nanigaw ito si Colonel Busita sa mga tauhan niya doon nung pumunta ito si Colonel, no? So dito ay talagang alam na talaga natin na hindi yan gagawin ni Colonel Busita, yung paninigaw, kasi ang ginawa lang naman niya dyan is tumulong lang itama yung maling paghuli ng mga tauhan nila ng traffic enforcer. So ang daming pumabor kay Davao, no, Pulong Duterte, at dito din kay Colonel Busita. Madami ding nakasimpatya din dito na tama daw ang ginawa ni Colonel, no, sa pagtulong niya. Ang problema madami ding supporter ito si Pulong kasi Duterte yan. Syempre mapapasama talaga ang imahe ni Colonel Busita dito kung hindi nila titingnan talaga yung ginawang tulong ni Colonel Busita dito sa Davao, no? Kasi sabi nila umiiksena talaga daw siya at nangingialam daw, bakit yan pa siya nangingialam? Sakop ng pagtulong yan ni Colonel kahit saang lugar. Kung kailangan mo ng tulong ay pupuntahan ka talaga niyan. Paliwanag ni Busita, tumugon lang siya sa mga rider na Davaoeños kaugnay sa sinasabing paghuhuli sa mga motorsiklo sa aftermarket and muffler. Nakipag-ugnayan din daw siya sa opisina ng mayor at vice mayor para mag-courtesy call, pero wala raw sila noon ayon sa kanilang staff.
Git ni Busita kailanman ay hindi raw siya nanigaw o nambastos ni Numan kahit na sospek o kriminal pa. At para malinawan ang isyu, hiling ni Busita na paimbestigahan ni Congressman Pulong ang insidente at handa raw siyang makipagtulungan dito. Yan, tama talaga. Na kapag ito ay pinaimbestigahan talaga, malalaman yan kung totoo yung balita na, nakaabot kay Pulong na nanigaw daw di umano ito. Sino kaya itong nagpakalat niya, no? Mukhang gusto yatang sirain si Busita dito kay Pulong, no? Kasi hindi naman talaga naninigaw yan si Colonel, no? Di ba? Hindi yan naninigaw kahit ano nga daw kahit suspect pa yan o nung mga nasa nakaupo pa siya, di ba? Kahit naman saan, hindi yan naninigaw. Wala tayong nakita ang video niya na nanigaw yan. Ang ginawa niya lang naman talaga ay nanawagan sa kanya na at nanghingi ng tulong sa kanya yung riders ng Davao na tulungan nga daw sila dahil nga sa ganitong panghuli sa kanila. Di ba? Ayon nyo yun na kahit sa Davao nakakaabot si Colonel Busita upang tumulong. Tapos, eto pa kanyang sinapit dito, no? Napasama pa siya. Kung mapatunayan sa investigasyon na mali siya, handa rin daw si Busita na humingi ng tawad sa mambabatas at sa mga Davaoeños. O yun naman pala Kung sakali mapatunayan man na nanigaw talaga siya, handa naman daw siyang humingi ng tawad. Diba? At humingi ng pasensya, diba? Ganyan dapat, no? Kung may pagkakamali ka man nagawa, syempre, hingi ka talaga ng tawad, no? Hindi ka pwede magtaas-taasan, no? Kung sakali pero tingin ko naman wala naman tong ginawang paninigaw to si Colonel Busita kasi nakasama ko din yan, no? Minsan ko na ding naging amo yan, no? Naging boss. Kaya hindi yan niya gagawin yan. Matatandaan sa isang Facebook post, sinabi ni Pulong na nakapagtataka dahil sa laki ng Pilipinas. Sa Davao pa raw napiling umiksina si Busita. At kung gusto raw ni Busita na isulong ang kanyang advokasya, dapat idaan ito sa dialogo at hindi sa drama. Sinabi rin ni Duterte sa post na bukas ang lokal na pamahalaan sa konsultasyon pero hindi sa sigawan at kayabangan. Si Busita ay dating kinatawan ng One Rider Party List. Para sa agenda, Yan. So, yung issue na yan, talagang meron talaga yan, nagpakarat niyan o gustong wasakin, no? Yung ginagawang pagtulong ni Colonel Busita. So, dito, talaga makikita nyo naman, kayo nang humusga guys, no? Kung sa tingin nyo ba, may eksena ba talaga to si Colonel Busita dito sa Davao, no? Ano sa palagay ninyo? Comment down below sa video natin, no? So, kasi itong ginagawa ni Colonel talaga, kasama yan sa kanyang advokasya, no? Sa RSAP. Kaya kung kayo, nasaan man kayong lugar, kung kailangan nyo ng tulong ni Colonel Busita, talagang tutulungan kayo niyan, hindi kayo papabayaan niyan, no? Tumawag lang kayo sa kanilang hotline, no, ng RSAP. At tiyak, matutulungan talaga kayo. Lalo na kapag mali ang ginawa sa inyo ng enforcer, no? So yun na lang, thanks for watching guys. Kung nakabot kayo dito sa ating YouTube channel, Pinoy Scope TV, huwag nyo kalimutan mag-subscribe nang sa ganun, nagagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.